Morning sa ating lahat, mga kalinga, magandang araw po. Ako po, Mami Virgin, galing po kalinga parties natin, mga kaibigan. Subscribe po kanyang YouTube channel, Mami Virgin. Thank you, Kuya Bal. Thank you. Ayan mga kalinga, pasuporta po ng channel ni Mami ni Mami Virgie mula po sa mga Kalingap Helping Hands. Pa-like, comment, and share po ng kanyang YouTube channel. Thank you so much mga Kalingap. God bless. Minsan po sa sobrang stress ko po. Kasi siyempre po magaling po mga bata. Minsan naisip ko na lang po na baka po solusyon po yung pagbigti na lang po ko para masistance po yung pamilya po. Kasi naghalo-halo na din po yung sipon ko na. Ano po, magpapasukan. Walang mga gamit yung anak ko. Wala kami timbahe po namin. Talaga po totally sarabo talaga na. Kasi tapang na lang po yung bubong noon. Tapos nagdag sa inisip ko pa po nung mag-validation po sa Polopis nung August 11 po. Di po na ano yung Polopis ko po kasi po sa akin po yun ang pangalan. Good morning. Good afternoon, good evening, saan man po tayo mundo naroon. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Muli, welcome back sa aking channel. It's me, Mami Virgie. Ayan, magandang hapon po sa lahat, o gabi, umaga, mga kalingap, mga kamamis. Ayan po, first time po natin muli. Matagal na yung nagawa nating video na pagre-reaction. Kaya muli, subukan muli natin ang mag-reaction. At kinuha natin sa video ni Kalingap Alvin. Ang videong ito, yung patungkol sa OFW na nagplanong magbigti na lang para magbigti dahil sa sobrang kahirapan, yung sobrang stress na kanyang dinanas. Ito pala ay nagtry na mag-advance sa kanyang mga amo pero hindi po binigyan dahil sobra nga naman ang hirap ng iniwan niyang mga anak sa Pilipinas na walang-wala. Ultimo tirahan pala mga kamamis, mga kalingap, ay sobra. Yung kanilang bahay ay talagang hindi na masilungan. Pag umuulan talagang basa po talaga sila. Kaya nakikitulong na lamang pala sa kapitbahay pag talagang umuulan. At nakikikain na rin sa mga kapitbahay nila. Kaya ayan, sobrang stress nung nanay. Kaya naisipan na lang niya na magbigti. Yun na ang naisip niyang paraan para pag nagbigti nga naman ay may makukuha daw sa uwa para sa kanilang mga anak. Naku po, sana po ay wag nating iisipin yan. Ano man po ang danasin nating mga problema o kahirapan, ay wag po nating iisipin na yun po ay magpakamatay o magbigti. Hindi po yan ang solusyon. Ayan, buti na lang po ay may mga kalingap. Ayan, nilapit po kay Kalingap Alvin. Kaya ayan, talaga namang kung gaano yung hirap nila ay ganun din yung bumubuhos ng pagpapala ngayon. Pero yung istorya ng kanilang buhay nung pinuntahan ni Kalingap Alvin yung mga bata.
sobra talaga nakakadurog ng puso. Sobra yung nakakaawa yung kalagayan ng kanyang mga anak, lalo pat may baby pa. Kaya, ayan, tignan natin po, panoorin po natin guys. Ito daw po yung bahay mga kalingap. Ito po yung bahay na ni Ate Julie nung OFW po. Grabe yung bahay. Tao po. Tao po. Tao po. Po yung bahay, ano lang. Ay, magandang hapon. Magandang hapon din po. Yan, ikaw yung anak ni Ate Julie? Si mama mo yung nasa Abroad. nasa abroad. Humingi siya ng tulong sa amin para puntahan kayo. So, kayo yung mga anak. Oh, grabe. Dito kayo ito yung bahay nyo? Tapos po kapag umuulan po, doon po kami sa kapitbahay namin po natuloy. Medyo nagagamit pa ninyo ito? Sirang-sira na. Sirang-sira na mga kalingap. Ilang kayong magkakapatid dito? 6 po. 6? Asan yung iba? Nasa labas po. Nasa labas. Tawagin daw natin. Tawagin mo to, yung kapatid mo to. Kumusta na? Pa lang po sa October. 14 ka pa lang sa October. Anong pangalan mo nga? Jamaica po. Jamaica. So ikaw na yung nagtayo na nanay sa mga kapatid mo. Ano po. Simula po nung nag-alis po si mama. Kailan pa umalis si mama mo? Magta-3 linggo pa lang po. 3 linggo. So ganito yung iniwan ni mama mo. Ano po. So ikaw yung mag-aalaga daw. May mga kalingap, may pa. May baby pa. Nakakapagpadala si mama mo? Hindi pa po. Medyo may medyo may isog po ang amo. Saka na 3 linggo pa man lang po si mama. Na 3 linggo, matapang yung amo. Kuha po kami Paano kayo nabubuhay? minsan po nakikikain po kami dyan sa kapitbahay po namin. Tas po minsan naman po nakuha kami kina Kuya J po na dipyang ko. Kasi nagatas pa po ito. Nagatas pa siya. Anong gatas niya? Bear brand po. Bear brand. So ilang na siya? Ilang taon na siya? Isa pa lang po. 1 year old, tapos kailangan ang gatas niya pang talaga. Kasi baka maging malnourished siya kapag ganun. Kumakain na din siya, no? Ano po? Kapag kain naman siya. So ito pa yung mga inaalagaan mo. Ayun po. Anong pangalan mo? Coiner po. Pangalan? Iya po. Coiner po. Hener? Iya po. Ikaw? Umon po. Umon biga po. Omon? Ikaw naman? Wilson po. Wilson? Liliit pa, no? Sinong sunod sa'yo? Ito? Ano po? Umon po. Umon biga. Omon? Oo. Omon. Ito ang sunod sa'yo. So, buti naman nakakakain kayo. Di pa nga po kami nakain. Di pa kayo nakain ngayon? Minsan po naturog po kami, may laman po at tulak. Kasi po mahirap talaga po ang buhay. Wala talaga kayo ngayon na mga kalingap. So ano pa yung mga ano pa yung mga kulang ninyo? Anong pang mga pangangailangan nyo dito? Sumi po sang makahingi po ng tulong na mabigyan po kami ng higaan, kumot po sa kaunan, saka po mga damit po namin. Kasi po yung mga damit po namin nabasa po ng nung ulan, nung nagbagyo po. Kaya po yun, nagkaburulok po. Nabulok, nabasa, So wala na kayong mga damit, o mga talagang mga na din yung mga gamit nyo. So hindi pa pala sila kumakain. So kasi pinapunta ako dito nung nanay mo. So
So nakilala ko siya kay ate, yung sa classmate. Yung sa classmate niya. Na talaga pala mga kalingap na ano ito. Sobrang nakakaawa na po ang kanyang kalagayan. So pag umuulan, nakikitulog sila kapag ano, nandito sila. Ayan, kung di pa pala nakain. Nag-almusal na kayo? Hindi pa po. Anong oras na ngayon? Mga kalingap, ano na po? Hindi pa kayo, wala kayong almusal, wala kayong inaalagaan mo. Ate Jamaica. Nasaan na yung ulam? Sige. Yan po si Jamaica. Siya yung nag-aalaga sa mga kapatid niya. 1 year old pa lang ito. Anong pangalan niya? MJ po. MJ? Babae po. Kayo lang dalawang babae, ano? Ako nang hiram muna sila ng plato para makakain. So ibig sabihin, yan unang-una yung kakain, ano, mula pa kanina. Wala pang almusal, ano, tanghalian. So ngayon po mga 3:30 na po kain nila. At nagpaluto tayo ng kanin tsaka ulam. Mahirap po dito makahanap ng ano, mga karinderya. At least makakain na sila, mga kalingap. Minsan talaga na ano nyo, hindi kayo nakakakain minsan. Kaya po, palagi na lang po siya naiyak. Baby, buti halika na, Toy, kain ka na. Yan na muna po, at wala kaming nakuhang karinderya dito, kaya wala po ulam na mahanap. Ma-pray muna tayo ha bago magkain ha. Mamaya na, ma-pray muna tayo. Ayan po mga kamamis, nakita po natin kung paano o gaano kahirap yung mga bata na hindi pa sila kumakain, hindi pa sila kumain, na anong oras na. Tsaka sabi nga niya na minsan natutulog na silang na hindi pa kumain. Kumbaga natutulog na lang na gutom dahil walang magawa dahil sa sobrang hirap po nila. Kaya ayan mga kamamis, mga kalingap, talagang ang hirap talaga ng buhay po nila, kaya nakakaawa po talaga, nakakadurog yung puso. Tignan nyo po ang ginawa ni Kalingap Alvin. Nagpaluto sa kapitbahay para lang may maipakain sa kanila.